Hindi ka ba natatakot sa taas ng inaakyat mo? Masaya kaya. Lalo na kapag gawa na to. Pwede nang tulugan. Nakakatakot naman. Mamaya mahulog ka pa dyan eh. Hindi yan. Sabi ni nanay, sa unggoy raw ako pinagli. Akin na, agis mo na dito yan, Jerlyn. Okay, saluhin mo. Di ba? Puno ni Mang Kalito. Paano kapag pinatanggal niya yan? Di lipat naman sa iba. Hanap ako ng bagong hideout. Ayan. Tapos na. Ano? Akit ka ba rito? Ayoko. Bahala ka dyan. Ganon lang naman ang karaniwang araw namin ni Nunoy kapag magkalaro kami, Miss Anne. Minsan, nandito siya sa bakuran namin. Namimitas ng bayabas. Pero madalas, namamasyal sa labas. Isang araw, maghapon akong hindi pinalabas nila nanay at tatay. Nagtataka ako. Tapos, bigla na lang silang mahigpit na nagbilin sa akin. Jerlyn, huwag ka munang lalabas ha. Po? Bakit po, Tay? Basta huwag ka munang lalabas, anak. Dito ka muna sa loob maglaro. Marami ka namang laruan eh. Aalis kayo ni Tatay? Hindi. Si tatay mo papasok na sa trabaho yan. Mamayang hapon. Pwede? Di rin anak. Basta huwag ka munang lalabas. Kung gusto mo maglaro, dyan lang sa bakuran. Pero dapat nakabantay ang nanay mo ha. Sige po. Okay lang po maglaro din dito si Nunoy? Ay naku, Jerlyn, anak. Sigurado, hindi rin palalabasin ng nanay at tatay niya yun. Bakit naman po? Meron kasing nangunguha ng bata. Nagbabaliw-baliwan lang daw. Pero kapag nakakita ng bata sa kalye, biglang dinadampot. Sige ka, baka mamaya makuha ka. Di ka na makakauwi. Totoo po ba yun? May nangunguha ng bata? Meron! Kaya makinig ka sa amin ng tatay mo. Ang totoo, hindi ko rin maintindihan ang mga nangyayari noon. Nakakatakot ang mga kinukwento nila, nanay at tatay. Pero baliwala lang sa akin. Ang bilin lang naman nila ay huwag lalabas at maglalaro sa bakuran kapag hindi kasama ang nanay. Tanghali noong araw din na yon. Naglalaro ako sa sala ng bahay. Si nanay naman ay nanonood ng Itbulaga. Ganoon ang naaalala kong karaniwang araw namin ng magkasama sa bahay. Sa tuwing wala ang tatay at nasa trabaho. Pagkatapos ng Itbulaga, pupwesto na sa Cleopatra ang nanay. Manonood naman ng mga drama sa tanghali. Hanggang sa makatulog. Gustong-gusto ko na pong maglaro sa labas noon pero masunuri naman po ako sa bilin ng mga magulang ko. Lalo na't natatakot ako sa mga sinasabing nangunguha raw ng bata. Pero nung tanghali po na yon, nakarinig ako ng sit-sit mula sa labas. Tinatawag ang pangalan ko. May sumisit-sit ba? Wala naman. Baka sa TV. Jerlyn! Saan ba yun? Nunoy? Tara dito! Uy, Nunoy! Bakit ka nasa labas? Sama ka sa akin. May papakita ako sa'yo, dali!
Bawal akong lumabas eh. Oh? Bakit? May nangunguha raw ng bata, sabi ng tatay. Bakit ikaw? Hindi ka ba binabawalan lumabas? Hindi naman, huwag ka maniwala ron. Tinatakot ka lang nila. Baka mapagalitan ako eh. Sayang naman, may papakita pa naman ako sa'yo eh. Ano ba yung ipapakita mo? May bago kong hideout. Tambayan ko. Bakit? Siguro pinatanggal ni Mang Kaloy yung day house mo, no? Hindi ah. Nakakita lang ako ng mas magandang tambayan. Saan? Sama ka na lang sa akin. Sige na nga. Pero balik din tayo kaagad. Pakahanapin ako ni nanay kapag nagising. Yari ako. Yes! Tara na! Wala namang kakaiba sa araw na yon. Hindi nakakatakot. Although, napansin nga namin ni Nunoy na kami lang ang mga batang nasa labas. Sinama niya ako sa tinutukoy niyang bago niya raw na hideout. Masukal ang damuhang dinaanan namin. Malayo sa mga kabahayan. Nagulat ako nang biglang bumaba si Nunoy sa isang tulay na kahoy na nagdudugtong sa malaking kanal na daluyan ng patubig. Sinundan ko lang siya hanggang sa marating ang sinasabing hideout. Ingat ka dyan sa mga bato-bato ah. Baka madulas ka. Sundan mo lang ako. Ang daming lamok. Grabe. Hindi yan mga lamok. Niknik tawag dyan. Ang daming niknik. Ay, huwag ka dyan sa madamo kasi dumaan. Mamaya matuklaw ka pa dyan ng ahas eh. Dito ka sa gilid. Maraming bato dyan eh. Okay lang yan. Malapit naman na tayo sa hideout ko. Sa isang sementadong creek na konektado sa malaking kanal kami tumigil. Reinforced concrete pipe daw ang tawag doon. Yung parang malaking tubo na gawa sa semento. Malaki-laki ang creek dahil doon din inaagos yung mga water lily mula sa lawa kapag panahon na maulan. Sinadyang lakihan para maiwasan ang pagbara sa mga ganong pagkakataon. Maliit lang ang espasyo, pero nakakatayo naman kami ni Nunoy sa loob. Hindi rin masyadong madilim dahil tagusan naman ang pinanggagalingan ng liwanag. Nakaka-relax pa nga dahil dumadaan ang hangin mula sa lawa. Maginhawa sa pakiramdam at maganda ang tanawin. Doon na pinakita sa akin ni Nunoy yung ginawa niyang sahig. Yari sa pinagtagpi-tagping kawayan. Pinagtali-tali. May maliit din na mga bangko at upuan. May mga chichirya siyang hinanda. Tsampoy at mga pinitas na bayabas. Nandun din ang brick game niya. Kumpleto at mukhang pinaghandaan talaga ni Nunoy ang tambayan. Ang ganda rito sa tambayan mo, Nunoy. Ang lakas ng hangin. Ayos ba? Sabi sa'yo eh. Ayan, may mga chichirya dyan. Merienda ka muna. Ay! Nawawala ipit ko. Saan napunta? Hindi ko alam eh. Kaya mo, hanapin ko mamaya. Pahinga muna tayo. Pagod eh. Paano mo nalaman ang lugar na to? Matagal na to. Dati, sila ko ting kasama ko dito eh. Kaso pag tag-ulan, tumataas yung tubig dito. Umaapaw. Buti nga, tag-araw ngayon eh.
Tahimik ang tambayan ni Nunoy, Miss Anne. Nakaka-relax. Hindi ko nababaka sa mukha ng kaibigan ko ang takot sa sinasabing nangunguha ng bata. O kahit sa mga magulang namin na malamang ay mapapagalitan kami pag-uwi. Umupo lang siya sa bangkito, tsaka nagbukas ng isang chichirya. Uwi na tayo maya-maya. Bakit? Baka hanapin na tayo eh. Tumakas lang ako. Oh, ikaw bahala. Sabihin mo na lang kala nanay, nandito ako ha. Bakit? Hindi ka pa uuwi? Hindi. Hindi ba natatakot sa nangunguha ng bata? Tinatakot ka lang nila. Wala namang nangunguha ng bata. Meron daw. Sabi ni nanay sa katatay. Kaya nga walang mga batang lumalabas ngayon, diba? Yaman mo yun. Akong bahala kapag may nangunguha ng bata dito. Ano namang gagawin mo? Eh di lalaban ako. May espada ako rito eh. Diyos, kahoy lang yan. Masakit din to ha. Natamaan na nga ako nito sa ulo eh. Bukol. Oh, diyan ka muna. Hanapin ko yung ipit mo. Tiran mo ako ng safari. Paborito ko yan. Sige, ayok naman yan eh. Habang nakikipagkwentuhan kay Nunoy, wala akong kamalay-malay na nag-aalala na pala sila nanay noon. Nalibang na rin kasi ako. Ang kwento sa akin ni nanay, nanlalamig na raw siya nung mga sandaling yon. Nanlalamig at nanlalambot ang tuhod sa takot. Kumalma ka muna, Aling Shirley. At baka naman mamaya lumabas lang para maglaro si Jerlyn. Kaando, kanina pa wala yung bata eh. Pinagbili na naman namin yun na huwag siyang lalabas. Tsaka paano hindi ako mag-aalala? Hindi lang naman si Jerlyn lang nawawala ngayon dito sa barangay natin. Nandun na nga tayo. Pero kayo na ang may sabi, wala yung tsinelas ng bata. Maayos ang pagkakasara ng gate. Yun maaaring sumama ng maayos. Baka sa kalaro. Sisigaw naman siguro yun kung may dumampot sa kanya sa loob ng bakuran nyo. Imposible. Wala akong mga bata na nagsisilabas ngayon. Kaando, magandang hapon. Magandang hapon, Jose. Jose, si Jerlyn nawawala. Alam ko, kaya nga ako umuwi agad eh. Ano ba nangyari? Nagising na lang ako, wala na siya eh. Wala sa buong bahay, wala sa mga kapitbahay. Ganito ho, ano? Wala pa naman kasing 24 oras, kaya hindi pa namin maire-report to sa pulisya. Pero itatawag na natin to. Total hindi ito ang una. Sa ngayon, kami muna mga tanod na maghahanap dito sa buong barangay. Baka napadpad lang sa kung saan yung bata. Baka sakali mahanap na rin natin pati si Nunoy, ano? Sasama na ho kami, Kaando. Oo sige, walang problema. Mainam na rin yan. Nang mga sandaling yon, hindi ko rin alam na humingi na pala ng tulong sa mga tanod, sina nanay at tatay. Sobrang dami raw naghahanap noon sa akin. At pati mga mangingisda ay kasama na rin nila. Pati raw mga magulang ni Nunoy nakikihanap na sa aming dalawa. Ang kwento sa akin ni nanay, hindi raw sila tumigil sa paghahanap kahit pa sumapit ang dilim. Lalo na nang mahanap nila sa damuhan ang isa sa mga ipit ko sa buhok. Aling Shirley,
Pamilyar ba sa inyo to? Diyos ko! Kay Charlene yan! Relax ka lang. Baka naman ma-high blood ka. Hindi mo ako masisisi. Gabi na, Jose. Kaninang hapon pa tayo naghahanap. Baka malapit lang dito yon. Bonek! Ikaw! Papuntahin nyo na rito si na Anton. Tsaka yung mga magulang ni Nunoy. Dito na tayo maghahanap. Hindi natin to nagalugan nung nakaraan eh. Matapos ang ilang oras ng pagagalugad sa nasabing lugar, kung saan nakita ang ipit ko. Sa wakas, ay nahanap din daw ako, Miss Anne. Si tatay raw mismo ang nakapansin sa akin sa creek. Sa totoo lang, noong mga sandaling yun daw po, Miss Anne, ay inakala nilang bangkay na akong natagpuan. Dahil nakahandusay ako sa creek at walang kasama. Iyak daw ng iyak si nanay nang makita akong nakahiga sa pinagtagpi-tagping kawayan sa creek. Katabi ang mga chicherya at brick game ni Nunoy. Napanatag lang daw siya nang magising na ako. Akala raw talaga nila ay may nangyari ng masama sa akin. Diyos ko! Ayos lang ba, anak? Opo, Nay. Sorry po. Uuwi na po sana ako kanina kaso nakatulog naman ako. Ano ba naman kasing pumasok sa isip mo at nakarating ka rito? Kasama ko po si Nunoy dito eh. Nasaan po siya? Si Nunoy? Anak, wala bang masakit sa'yo? Wala naman po. Mabuti pa, Shirley. Dalhin mo na si Jerlyn sa patrol. Magpahinga na kayo ron. Tutulong muna ako sa kanila. Nanay at tatay po ba ni Nunoy yon? Oo, anak. Hinahanap din nila si Nunoy. Bakit po hinahanap? Eh, nandito lang po yun kanina. Hinahanap niya ipit ko. Saka na namin ipapaliwanag sa'yo, anak. Sige na, Shirley. Sa patrol na kayo. Tutulong muna ako sa kanila. Nay, may nangyari po ba kay Nunoy? Hinahanap pa siya, anak. Bakit sila nagkakagulo, Nay? Hindi ko rin alam, anak eh. Mamaya, malalaman din natin sa tatay mo. Sumakay muna tayo sa patrol. Uminom ka ng tubig. Hindi ko po maintindihan ang mga nangyari noong panahong yon, Miss Anne. Nagkakagulo kasi ang mga tanod sa isang bahagi ng damuhan. Malapit sa creek na ginawang hideout ni Nunoy. Nakatutok ang lahat ng flashlight sa iisang direksyon. Magulo at maingay. Para bang may pinagtutulungang buhatin. Ang huli kong naalala ay may kung ano silang binitbit mula sa damuhan. Isang malaking sawa na tila may nilunok na napakalaki. Saka lumapit ang tatay ni Nunoy na may hawak pang gulok. Hindi ko na nakita ang mga sumunod na nangyari. Dahil inutusan na nga ni tatay si nanay na isakay ako sa patrol. Pero, Miss Anne, alam kong may nangyaring hindi maganda sa kaibigan ko. Narinig ko kasi ang hagulgol at iyak ng nanay nito habang sinasambit ang pangalan niya. High school na po ako nang mabigyang linaw sa akin ang lahat. Noong araw pala na nawala ako, ay nauna munang mawala si Nunoy. Pinagbabawalan daw ako noon na lumabas.
Dahil ang hinala ay mayroong mga kidnapper sa lugar namin. Kaya nga raw, ganun na lang ang takot ni nanay at tatay nang ako naman ang mawala. Noong nasa gitna ng lamay, sinabi ko sa kanila na sinundo ako ni Nunoy nung tanghaling yon at isinama sa tambayan niya. Pero hindi sila makapaniwala. Imposible raw dahil mahigit 24 oras nang nawawala si Nunoy noon. Kaya pala sumama ang mga magulang ni Nunoy sa paghahanap sa akin ay sa pagbabakasakali uli na mahanap din nila ang anak nila. At yung sawa pala na nahagilap sa damuhan noong araw na mahanap din ako sa creek ay ang mismong sawa na kumain sa aking kaibigan. At magdadalawang araw na raw na nasa loob ng tiyan ng malaking ahas na yon si Nunoy. Hindi lang daw kinuwento sa akin ni nanay at tatay dahil baka hindi maging maganda ang epekto sa akin ng pangyayari. Naging malaking palaisipan tuloy sa akin, Miss Anne. Ang detalye kung paanong nakasama ko pa si Nunoy noong mga sandaling nawala ako. Kung totoo man na mahigit 24 oras na siyang nawawala noon, posibleng kaluluwa na lang ang nakasama ko. May mga pagkakataong iniisip ko na baka kaya ako isinama ni Nunoy sa creek noong araw na yon ay para mahanap din siya ng mga magulang niya. O pwede ring gustong-gusto niya talaga na ipakita sa akin ang pinagmamalaki niyang hideout. Sa sobrang excited, hindi niya namalayan na hindi na pala siya bahagi ng mundong masaya niyang tinutuklas. Matagal na po akong nakikinig sa channel ninyo. Mahilig kasi talaga ako sa mga kwentong katatakutan. Pero bilang isang magulang, sa tuwing maaalala ko si Nunoy at ang nangyari sa kanya, naiisip ko na wala nang mas nakakatakot pa para sa isang magulang na gaya ko, kundi ang mawala ng anak sa ganitong paraan. Pakiramdam ko ay sinisigaw ni Nunoy ang pangalan ng nanay at tatay niya noong mga sandaling nililingkis siya ng sawa. Humihingi ng tulong habang ginagapos nito hanggang sa mawalan ng malay. At wala man lang nakarinig sa kanya. Wala man lang nakakita. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Anne. Maraming salamat po sa pagtampok nito sa inyong channel at sa lahat ng mga kasalukuyang nakikinig at sumusuporta sa kwentong Takip Silim. More power po sa inyo at sana'y hindi kayo maubusan ng kwento para sa aming mga taga-subaybay ninyo. Pero nagpapaalala sa kanya ng pangarap niya. Mag-ensayo ka! Nagsasayang ka lang ng oras! Ba't nasa bedside table mo itong music box? Sabi nila, may mga kaluluwang puno ng inggit at puot. Kaya raw gusto nilang gamitin ang katawan ng mga buhay upang
isa katuparan ang mga bagay na gusto nilang makamit. Tunghayan po natin ang kwentong ipinadala ni Maricar tungkol sa isang ballerina at isang misteryosong